Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Muli po, isang mainit na isyu ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay may kaugnayan sa simultaneous serving of warrant of arrest dito po sa Calabarzon noong linggo, na kung saan di umano siyam ang napatay sa bahagi ng mga pinaghihinalaan ng mga teroristang NPA. Nangyari po ito sa Rizal, sa Batangas at sa Cavite. At lahat-lahat po yun, umabot ng siyam ang namatay. At as usual, immediately the Vice President and the person of Leni Robredo agad-agad na nagkaroon ng pahayag sa media na di umano ang nangyari ay isang massacre. Ibig po sabihin, maraming pagpatay, multiple murders committed at a time. At ito po ay sinasabi nilang dahil di umano sa ayon kay Robredo because of the murderous regime, sapagkat may kaugnayan ito sa mga previous instructions of the president given to the military and police to shoot and kill at sight any armed NPA. At ayon kay Robredo, dahil sa utos na yan, ito ay this regime is a murderous. Ibig sabihin ni mahilig pumatay ng walang kalaban-laban. At of course, kasabay din nito yung pagkondena ng Commission on Human Rights at ng United Nations, the United Nations Commission on Human Rights. At ang sabi ay pag-aakusa din ng maramihang paglabag sa karapatang pantao ng Administrasyong Duterte. Well, sa bahagi po ng pangalawang Pangulo, of course, ito po ay paninira sa Administrasyong Duterte. In the first place po, ano ang ebidensya ni Robredo upang kaagad-agad sabihin niya sa media na ang mga naganap noong linggo ay massacre? Alam po natin ang NPA, may armas yan at lalaban yan at lalaban. Sa makatuwid, ang military ay dapat ding maging handa. At kung sila ay palaban, ang military at police na dapat huli sa kanila ay hindi rin dapat magpauna. Sapagkat itong mga tao na to ay nahuhulihin or are determined to kill. So the military and the police should get them before this accused could get them also. Siyempre buhay po ang nakasalalay dyan. Ngayon, anyway, yung mga akusasyon ng mga makakaliwang grupo, lalo na yung Karapatan, na iyan naman po ay kilalang makakaliwang grupo, Gabriela, at yung mga kaalyadong organisasyon,
ang sinasabi nila, ito daw ng mga taong ito na napatay ay naridtag lamang bilang CPP, NPA, NDF sapagkat ang mga ito ay human rights advocates. Kanila lamang, mga aktivista lamang ito na pinaghinalaang NPA sapagkat sila ay mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Well, of course, that statements of the karapatan in allied groups who are known to be leftist, known to be the legal fronts of the CPP, NPA, NDF. Yan po, alam naman natin, ay lumang tugtugin na yan. Sa lahat ng mga NPA na nahuhuli na mayroong armas, ang kanilang agad-agad na sinasabi ay yan ay planted. Inilagay lamang ng mga pulis sa mga pinaghinalaang ito. At itong mga NPA na namatay, walang mga armas ito, hindi ito lumalaban. Well, of course, that is their common defense. Na kung tutuusin din po naman, to be objective with it, pareho naman po itong mga karapatan, wala sila doon sa scene, sa pinangyarihan. So they have no personal knowledge. All they say, katulad ni Robredo, ay akusasyon lamang sa ating mga kapulisan at military na itong mga ito ay basta namaril na lamang. But of course, it may be true or it may not be. Kaya nga po, yan ay under investigations. But we have to give the benefits of the doubt in favor of the military and police officers based on what we call presumptions of regularity on the part of the public officers who are performing their duties. So yan po ay maliwanag na ayon sa batas. That being so, the most that we can do at the moment is to presume that regularity, and there is an investigation to find out. And kung yan po ay mapapatunayan sa investigasyon na totoong murderous o massacre, only then that presumption of regularity is reversed, and the concerned military officers and police officers could be charged with appropriate cases. But at the moment, what the law says is we have to presume the regularity of functions of the military and police officers concerned. Ibig po sabihin yan, hanggat walang ebidensya na sila ay lumabag sa batas, ang nangyari pong patayan na yun could be presumed in accordance with law. Yan po lamang ang pwede nating panghawakan. And this is what the law says. Kaysa naman po doon sa sinasabi agad ni Madam Robredo na yan ay massacre. Hindi po tama yan. Para po siyang hindi abogado mag-isip at para po siyang hindi public officers
kung magsalita. Alam mo, with the kind of positions Robredo is holding, being the Vice President, a second highest public officer, that is definitely unbecoming for him to say so, considering further that she is a lawyer. Sabi pa nga nila, human rights lawyer din daw ito. But that is unbecoming for her to say that, to announce in public and to the whole world. At ito namang United Nations Commission on Human Rights, naniwala din agad sa kanila. Kaya nga dito, mapapagtagpi-tagpi po natin ang pangyayari na itong mga akusasyon na ito of human rights violations in the Philippines, both by the oppositions and the international community, through the United Nations, through the United Kingdom Parliament, ay talagang makikita po dito ang conspiracy, ang connivance of this international community, which is of course American-oriented, with the oppositions. Kasi po, kung ano sinasabi ng opposition pro Robredo and company, immediately, yun din po agad ang nagiging conclusion ng international community. At ito po ang sinasabi natin dito na mayroon talagang maliwanag na motibo itong United Nations. Of course, this is American influence, na talagang siraan ang administrasyon on the issue of human rights violation and ultimately to oust him so that they could install Robredo as president and send their forces in the Philippines as their bilang kanilang base sa Pilipinas in preparation for the war against China relative to the West Philippine issue. Kaya makikita po natin yung logic, yung the trend of the events, kung ano po ang direksyon nito. Now, in relation po dito sa mga kinasasangkutan ng mga pulis na iba't ibang insidente which appears to be isolated. Halimbawa po dyan, yung kailan lamang yung shootout between PDEA and the PNP. Then, itong mga isolated cases po katulad ng kay Nuisca sa Tarlac. Another thing, itong just recent also is the alleged killing by the police elements of the Calbayog Mayor Aquino of Calbayog City. Ano po ang ito po ay talagang medyo alarming in the sense na sangkot dito ang kapulisan. Ano po yung paninindigan ng sambayanan? Well, kung tungkol po dito sa PNP or military being involved with the alleged massacres against the CPP, NPA, NDF, yan po ay kumbaga katanggap-tanggap po in terms of acceptability.
legally and morally. Bakit po? Sapagkat ang CPP-NPA has been declared terrorist. And as we have been repeating, itong mga we have been repeatedly saying, base din naman sa mga accounts ng mga ex-rebels, specifically itong grupo nila Kaire, Kaamihan, at marami pa, itong mga anti-communist movement. Talaga namang ito pong mga CPP, NPA, NDF ay talagang non-terrorist ito. So, ang ibig po sabihin yan, hindi ka panipaniwala palagi ang sinasabi ng mga allied groups nila na this is a plain massacre. What we believe rather in this case that the police have been performing their duties as public officers, and the presumption of regularity goes with them. Therefore, we always give benefit of the doubts as to these related incidents, CPP, NPA, NDF related incidents. Yung kanilang mga depensa na planted evidence na yan ay human advocates lamang, hindi NPA. Well, we do not buy it. We do not buy it definitely. Unless, of course, otherwise that they could prove it before the court. As it happened once in Mandaluyong previously, o kailan lang na mayroong na-acquit. Well, so be it. Wala tayong magagawa doon. But until such thing happen, we have no recourse but to apply that presumption of regularity of function on the part of the military and police operatives. Now, ito pong tungkol sa droga naman. Well, of course, specifically itong police, PDEA, and shootout sa Commonwealth. Well, of course, lalo na po ito bilang parehong police agency. Well, of course, this is an isolated case where deep investigation has really to be conducted, as it is now being conducted anyway by an independent body, the NBI, para malaman natin, because somehow it cannot also be denied that there are scalawags still in the PNP dealing with drugs, and even in the PDEA. That is a common knowledge, and we do not deny, and we do not want to cover up. Dapat ito mailantad ito. Nang sa gayon, tuluyan ng malinis yung institution from scalawag members. Dito po, hindi po natin ito i-deny na mayroon na talagang pagdating dito sa mga pulis, mayroon din naman mga scalawags. Mayroon talagang mga bad eggs na dapat pa rin linisin. And we go with the criticism of the opposition related to the matter. Kasi hindi po naman tayo konsente dyan. Hindi porke we support the president. Katulad din naman ng attitude ng presidente, sinusuportahan niya ang PNP at military. Pero ibig sabihin, hindi nangangahulugan na tinotolerate natin yung mga kanilang mga mali, mga illegal na gawain. And relative to this, we are asking the opposition, the public in general, na makipagtulungan, isumbong yung mga ganitong katiwalian. At
magpresenta ng ebidensya para mapatunayan na ito talagang mga ito ay may ginawang kabalbalan. Sapagkat kung wala rin po tayong ebidensya, ay madi-dismiss talaga ang kaso against them. Wala tayong magagawa dyan. So, pagdating po sa mga katiwalian ng mga kapulisan, o military man, o whatever nature, hindi po tayo kumukonsente dyan. Justice should be served where the same is due. Yan po dapat. At ganoon din po sa mga ibang mga isolated cases na nangyayari. Katulad halimbawa po itong kay Mayor Aquino, kailan lang sa Calbayog City, na sinasabi inambush sila ng mga pulis. So gusto rin natin malaman ano ba talaga ang katotohanan tungkol sa mga bagay na ito. Sapagkat we support the administration of President Duterte, as we do also support the police institution in good faith, because we honestly believe the reforms, the way things are being handled by the Duterte administrations. Nakikita po ito ng majority, kaya wala po tayong duda dyan. At kung mayroon mang katiwalian sa iba't ibang ahensya, hindi rin po pinapayagan ng ating Pangulo yan. Basta kailangan establish po, may ebidensya po tayo konkreto na itong mga ito ay umaabuso sa kanilang tungkulin. Hindi po pagtatakpan natin yan. Hindi po pagtatakpan ng presidente yan. We are sure of it. Kaya nga, ang hinihiling natin sa mga kritiko ng Pangulo, specifically si Robredo, if ever you criticize in consonance with your right for free speech, ours being a democratic country, dapat it has to be done constructively, not just maligning the president and his administration. Dapat yan, kung mayroon tayong criticism, constructive in the sense that we believe in good faith that it needs reforms. Kailangan talaga mabago. Kaya natin pinupuna ito sapagkat nais nating magkaroon ng pagbabago sa aspetong ito. Pero hindi po, iba ang nakikita natin. For every pronouncement that the Vice President is doing against anything that the President has done, ay makikita po natin na talagang purely ay talagang para siraan lang. Kaya niya sinasabi ang mga bagay na yan. At kadalasan, ang tingin tuloy ng publiko sa ating pangalawang Pangulo, basura. Kumbaga, walang kwenta. Sapagkat, more often than not, ang mga pronouncement niya tungkol sa mga bagay na ginagawa ng Pangulo in terms of criticism, ay makikita mo yung bad faith sa kanyang mga sinasabi at ginagawa. For instance, ito nga, immediately, isisigaw na sa media na itong nangyari sa Calabarzon is a massacre. And the administration of Duterte is a murderous regime. And at the same time, agitating the people to fight against this government. Yan po ay maliwanag na
na paninira lamang na hindi talaga intensyon makatulong. Halimbawa po diyan, wala pang baksin, napakabagal ang ating Pangulo sa pagkilos para maka-acquire ng baksin. At tayo ang pinakahuli sa isya. Ito ang mga isinisigaw ng opposition. Nang magkaroon ni mismo, ni Bepe Robredo, nang magkaroon ng baksin, ang sinasabi ni Bepe Robredo, huwag mo nang gamitin yan. Kailangan mo nang aprobahan niya ng council. I-approve na nga po. O sabi ng FDA, pwede nang gamitin. And yet, Robredo was still insisting na mali ang ginawa ng Pangulo sapagkat hindi niya, it was not submitted to that council. Nang sabi nga ng spokesman, presidente, and the person of Secretary Roque, under the law, which requires the intervention of that council, dahil siya daw po ang, when he was a congressman, nag-sponsor sa batas na yan. That council was not intended to review the findings of the FDA, because the FDA is the sole body authorized by law to determine the viability, the safety of whatever foods and drugs or the vaccine coming into the country. So once there is that approval by the FDA, there is no more that council, as alleged by Robredo, is not legally bound to review the findings of the FDA. So, ibig sabihin, palpak. Then suddenly, pinalalabas na, dali-dalian daw sapagkat namamatay na yung ekonomiya. So, ibig sabihin, itong mga pronouncement ng ating Vice President na panay kapalpakan. At kung sa tingin niya, inuulit natin ito. At ito din naman ay nakikita ng iba, na kung sa kanyang mga sinasabi against the administration of President Duterte could help her politically to the end in view that she believes she could be a president, a next president by 2022. Ito po masasabi natin sa kanya. Mabibigo po kayo na umasa na kayo ang magiging susunod na Pangulo, sapagkat nakikita na po ng sambayan ng Pilipino na ang inyong kapalpakan. At kung kayo ang magiging Pangulo sakali, then that would be the worst for this country. Similarly, or even more worse than the administration of Cory Aquino, na kayo, na lahat ng inyong gagawin ay magiging kapahamakan lamang ng common tao. Makikinabang lamang dyan yung mga oligarkiya na siguradong magmamaniobra, magmamanipula sa inyong liderato bilang Pangulo. The reason why we cannot trust in you, because we do not want to repeat the mistakes that we have committed in installing Cory Aquino, Benigno Aquino as president. Irap as president. We should not commit the same mistake. Yung kay JMA medyo okay, yung kay Ramos medyo okay din naman po. Pero the best po itong kay President Duterte. At hanggang ngayon,
nakikita pa rin natin ang tuloy-tuloy na magandang paghahandle ng ating Pangulo sa sitwasyon. Despite itong mga ng COVID-19, marami rin po ng mga struktura, specifically roads and bridges, mga overpasses na na-install during Duterte's administration through his build programs. For the time being po, putulin natin ang ating talakayan ngayong gabi. Maraming salamat at magandang gabi.